I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. The President is being briefed by NIA Administrator Eduardo Guillen on the 20 solar-powered pump irrigation projects that were formally turned over to the identified farmer beneficiaries earlier. The SPIP is part of NIA's establishment of groundwater pump irrigation project, which aims to boost agricultural productivity in remote or drought-prone areas with limited or lacking power supply.
to kindly lead the unveiling of the project marker of Mahayag Dam. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Wow. Ayan o. The marker reads as follows. Reconstruction and major rehabilitation of the Mahayag Dam inaugurated by His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Barangay Lower Salog Dako, Mahayag, Zamboanga del Sur, February 12, 2026. You see guys, another good news for everybody. Saan kayo makakita niyan? Wow. Congratulations sa mga taga Zamboanga. Mahayag Dam. Wow, ganda. Yan dapat ang Pangulo, di ba? Tapos gusto nyo ipa-impeach. Wow. Thank you, Mr. President, and congratulations to the National Irrigation Administration, Office of Civil Defense, and the National Disaster Risk Reduction and Management. Kita nyo yan? Wow. To gain a deeper appreciation of the project, may we invite the President, together with our party, for a tour of the Mahayag Dam to observe its features and to learn how the facility provides irrigation to the nearby rice fields in the municipality. Ganda, no? Wow, ang ganda ng The view. Mahayag Dam was first constructed in 1967 during the administration of former President Ferdinand Marcos Sr. Wow. It has a service area of 4,438 hectares and is the main diversion structure of the Salog River irrigation system in Zamboanga del Sur. Galing. Its covered areas are the municipalities of Mahayag, Suminot, Ramon Magsaysay, and Malave, Zamboanga del Sur. Due to severe flooding incidents along the Salog River in 2022 and 2023, structures of the dam were damaged. It also caused minor displacement of concrete blocks and riverbank erosion. Galing. Nako. Saan kayo makita niyan? The Panood. rehabilitated and reconstructed Mahayag Dam incorporated an OG-type spillway, a design that follows the natural trajectory of water as it flows over the river's crest. This spillway design minimizes flow, separation, reduces turbulence, and enables smoother and more efficient water passage. Grabe. Mas pinalaki, oh. Wow. Panahon pa ni dating Pangulong Marcos Sr. Ay, nako. Sa 1967, The ilang... total length ang of the dami. OG-type spillway being constructed in the dam is 83 meters with a height of 2.05 meters. Wow. This rehabilitated Mahayag Dam also includes the construction of sluice gates on both sides of the dam to control and better manage the release of water. Oh, see? Nakita nyo? Ang ganda. Tagal na pala yan, guys. Ilang taon na? 50 years na nakaraan, di ba? Wow. Naku, lalong pinalaki, pinaayos. Rehabilitation, oh my goodness. Kaya kumpara mo sa dati ngayon, naku po. Pwedeng pasyalan, no? Linaw ng tubig, sarap maligo. Ay, nako. Shoutout sa mga taga Zamboanga. Yan, dekada ng mga past admin. Di man lang inayos. So, di ba? Lalong pinaganda, lalong pinalaki. Wow. Yan, ganyan dapat ang Pangulo, di ba? Puro sa kapakanan ng Pilipino ang inatupag. The best, mga peoples. Wow, shoutout sa mga taga Zamboanga. Mahayag Dam. Oh, di ba? Galing. Lahat talaga binago ni Pangulong Marcos Jr. Ganda ng ng dam, oh. Sarap maligo, oh. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino in OFW. Hi everyone! Today is February 12, 2026. Ayan. Oh, kaganda ng views. Talaga naman. Ganda, oh. Sarap maligo. Ang tourist spot talaga, oh. Ganda ng views dyan. Ganda ng view. Dyan sa, Zamboanga. Oh. You know. Oh, Engos. Wow. Si PBBM talaga, wala na lang inatupag, kundi, guys,
pagpapaganda ng bansa sa bawat region, bawat lugar. Ganda naman yan. O, di ba? Kayo, ang ginagawa nyo, puro paninira. Sa kanya, basic. Sa kawang gawa. Tapos ang lakas loob nyo pa magpapa-MP sa kanya, yay! Tapos nakikinabang lahat sa mga magagandang proyekto, mga programa. Thank you, everyone. May we now invite the President and our party to please proceed to the program venue. Thank you. Ganda, oh. Mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., fellow public servants, at higit sa lahat, ang mga bagong bayaning magsasaka, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Today marks more than an inauguration. It marks the continuity of a promise, one that we honor not only with words, but in action. More than 5 decades ago, President Ferdinand Edelin Marcos Sr. came to Zamboanga del Sur and listened to the farmers of the Salog Valley. They asked to be freed from the uncertainty of rain-fed farming. They asked for dignity through water security. From that call, the Mahayag Dam was born, the heart of the Salog River irrigation system, the largest national irrigation system in Zamboanga Peninsula. Wow. Ang Mahayag Dam ay unang itinayo noong 1967 ay nagsilbing pangunahing diversion structure ng SARIS. Sa loob ng maraming dekada, ito ang naging sandigan ng patubig ng mahigit 8,000 hektaryang lupang sakahan. Ay, wow. Mga bayan po ng Mahayag, Ramon Magsaysay, Suminot at Molave ang direktang napapatubigan nito. With your indulgence, allow me to share a personal part of this history. Siguro po, Mr. President, nagtataka kayo kung bakit bihira ang Gilyen, sa Ilocos Norte. In fact, kami lang yata ang Gilyen doon, Noong minsan tinanong ko po ang lolo ko kung taga saan kami. Sabi niya, Tubong, Molave, Zamboanga del Sur daw. Ay, wow. At noong itinayo ang Mahayag Dam, ang nooy mayor ng Molave, ang yumaong Mayor Pasiano W. Gillian, ang siyang tumanggap kay Pangulong Marcos Sr. Matapos ang inaugurasyon, nakisalo pa ang Pangulo sa pista ng bayan. Wow. May mga Gillian ba dito? Ayun, no, ayun pala. Sige. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kamag-anak. Sa nakaraang taon, dumanas din ang dam ng malubhang pinsala at pagguho, dulot ng sunod-sunod na matinding pagbaha. Dahil dito, kinailangan ang ganap na rekonstruksyon at major rehabilitation upang matiyak ang kaligtasan, tibay at tuloy-tuloy na serbisyo ng pasilidad. Noong i-report ko po ito sa ating Pangulo ang pagkasira ng Mahayag Dam, ay nag-utos kaagad siya na mag-release ng 450 milyon pondo mula sa NDRRM Fund. Palakpakan natin! Wow. You see, guys? Kaya naman nasimulan kaagad ang construction ng dam. So maraming salamat, Mr. President. And thank you din sa OCD under Yusek Harold Cabreros sa inyong maagap na aksyon. Palakpakan natin ang OCD. Lakasan nyo pa, marami pa tayong request na calamity fund. Hindi po madali ang gawain ito. Of course, sa katunayan, mas mahirap pa ang mag-reconstruct kaysa magtayo ng bago. Kinailangan nating alisin pati ang pundasyon ng lumang struktura upang masiguro ang integridad at katatagan ng bagong dam. Wow. Ngunit, sa kabila ng hamon, naitayo natin ito sa loob ng 10 buwan. Ay, galing. Isang record time para sa ganitong kalaking proyekto. Wow. Kaya salamat din po sa namumuno sa NIA dito sa Region 9 sa pamumuno ni RM John Plaza. Thank you, John. Bukod sa irigasyon, hatid din ito ang mahusay na flood control, river regulation, at potential para sa bulk water at agrotourism development ng lugar. Ang proyektong ito ay tanda ng ating pagbubuklod at isang hangarin na makamit ang kasaganaan at kaunlaran pang-agrikultura. Sa gabay ng ating mahal na Pangulo, malinaw ang direksyon. Palakasin ang infrastruktura bilang pundasyon ng food security, pagtaas ng ani at pag-angat ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lubos po tayong nagpapasalamat sa kanyang walang sawang suporta sa irigasyon at agrikultura. Isang prioridad na malinaw na nakapaloob sa 8-point socio-economic agenda ng kanyang administrasyon. Bukod sa Mahayag Dam,
patuloy din na isinusulong ng NIA ang solar-powered pump irrigation projects, yung mga SPIPs, na gumagamit ng renewable energy para mas epesyente at maasahang patubig. Sa rehiyon ito, mayroon po tayong 20 projects na naitayo at may pinapakinabangan po ng 545 natin magsasaka at meron po silang na-generate na 616 hectares. Ay, wow. Kasama ang Mahayag Dam, pinatitibay nito ang food security. Tinutulungan ang ating mga magsasaka laban sa epekto ng climate change. At pinapalakas ang pangmatagalang produksyon ng pagkain sa Zamboanga Peninsula. Ngayong araw, mas matatag, mas ligtas at mas handa na ang Mahayag Dam laban sa mga hamon ng panahon. Ito ay hindi lamang rekonstruksyon ng isang dam. Ito ay rekonstruksyon ng pag-asa. Isa lamang po ang ating pakiusap. Pag-ingatan po natin ang proyektong ito, dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating agrikultura sa rehiyon. Patuloy po tayong magbayanihan dahil sa huli, sama-sama rin nating aanihin ang bunga ng ating pagkakaisa. Maraming salamat po at To provide us an overview of the project, kindly direct your attention on screen for the audio-visual presentation on the Mahayag Dam project. fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong buntag sa inyong tanan. Ito ay isang araw na ating pinakahihintay. Sa umagang ito ay pinapasisinayaan natin ang Mahayag Dam, isang major diversion structure para sa Salug River Irrigation System in Zamboanga del Sur. Kung matatandaan ninyo, nasira at gumuho ang dam nito
dahil sa matinding pagbaha. Apektado ang marami nating kababayan sa 4 na munisipalidad ng Zamboanga del Sur, Mahayag, Molabe, Ramon Magsaysay, and Suminot. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan natin mas mapapabuti ang water diversion, irigasyon, at iba pang gawain pang-agrikultura ng rehiyon. Makakatulong din ito sa pagbawas ng baha at sa pangkalahatang seguridad ng mga tahanan at kabuhayan dito sa Zamboanga del Sur. Tinatayang higit 3,100 magsasaka at ang kanilang mga pamilya ang makikinabang dito sa ating proyekto na ito. Ibig sabihin, magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig. Hindi lamang mapaparami ang inyong mga ani, mapapanatag din kayo na matutugunan ninyo ang araw-araw ninyong pangangailangan. Sa panahon naman ng tag-ulan, mas magiging handa at ligtas ang mga komunidad. Kasabay ng paglagay nitong dam na ito, nagbigay din tayo ng 20 Solar Powered Pump Irrigation Project or SPIP sa 600 at 35 magsasaka sa rehiyon. Wow. Palalakasin ang SPIPs ng lokal na irigasyon gamit ang alternatibong enerhiya na malinis at abot-kaya. Upang matiyak ang maayos na operasyon ng ating mga SPIP, pangangasiwaan ng mga Irrigators Association at pamamahagi at paglilinis ng tubig. Tutulong naman ang National Irrigation Administration sa pagpapanatili ng specialized solar panel at pump system. Dahil kumukuha ito ng enerhiya mula sa araw, hindi ninyo na kailangan gumastos sa krudo o kuryente. Nakakabawas din ito sa carbon emission na nagpapalala ng polusyon. Higit sa lahat, pinapalakas nito ang seguridad ng pagkain at kabuhayan ng ating mga magsasaka at ng buong bansa. Sa pagsasaayos ng Mahayag Dam, hindi lamang tayo nag-iimbak ng tubig, nag-iimbak din tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kailangan mo pong maunawaan ng ating mga kababayan dito na ang ating ginawa rito ay nung nasira. Itong dam na ito, hindi po natin basta't binalik yung dati. At ang ginawa natin ay mas malaki na at mas maganda na upang ang nangyari po kasi dito na erode, na dumaan yung tubig sa ilalim kaya nasira, bumagsak. Ngayon, linagyan na natin ang bakal na 6 meters ang lalim para hindi na mangyari ulit yun. Tapos dinami natin yung mga sluice. Dati, 2 lang ito. Di ba? Ngayon, 4 na. 4 na. And pati, tsaka yung meron silang, pagka tumaas masyado yung tubig, meron tayong release na sluice dito na bubuksan para pupunin yung tubig para dadalhin sa ibang mga irrigation system. Para hindi na magbaha, hindi na masyadong malaki hindi masyadong tataas ang tubig. Kaya po, ito ay magandang halimbawa sa ating sinasabi na build better and more. Kaya po, hindi lamang basta tinayo yung dati, kundi pinaganda pa, pinatibay pa, pinalaki pa. Makakaasa po kayong patuloy ang administrasyong ito sa pagbibigay sa ating mga magsasaka ng mas mabilis na akses sa ganyan sari-saring teknolohiya, sa sari-saring pagsasanay, suporta pa para umangat at maging mas maginhawa pa ang inyong mga buhay. Mula sa ating budget para sa taong ito, naglaan tayo ng higit 63 bilyong piso para sa mga programang pang-irigasyon ng NIA. Wow. Halos 300 bilyong piso naman. Halos 300 bilyong piso naman ang ating inilaan ng pondo sa mga programa at proyekto para sa sektor ng agrikultura. Ibig sabihin ay mas maraming infrastruktura at modernong makinarya para sa ating mga masisipag na magsasaka na inaasahan hindi lamang ng Zamboanga Peninsula, kung hindi ng buong Pilipinas para sa ating tinatawag na food supply. At kailangan maramdaman ng ating mga magsasaka ang ating pagsasalamat sa sakripisyo nila upang ipakain lahat ng mga Pilipino. Mula naman sa budget ng Department of Agriculture, higit 33 bilyong piso ang ating inilaan sa pagpapagawa ng pagsasaayos ng farm-to-market road para sa taong ito. Tinatayang nasa 370 milyong piso pa naman ang ating inilalaan para sa farm-to-market road dito sa Zamboanga del Sur.
Kasabay pa nito, 31 milyong piso sa ating mga small-scale irrigation project. Ay, wow. O, dinig niyo yun, guys. Prioridad natin ang mga probinsyang umaani ng bigas, mais, mga high-value crop at mga lugar kung saan marami ang magsasaka ay rehistrado sa ilalim ng registry system for basic sectors for agriculture. Higit sa lahat, tinututukan natin ang mga rehiyon kung saan marami sa mga magsasaka ang higit na nangangailangan. Kaisa ng DA, Department of Agriculture at saka ng NIA, layunin natin na tiyakin ang seguridad sa pagkain at sa kabuhayan sa buong bansa. Hangad din natin na mas mapadali ang pagbebenta ninyo ng mga ani at tumaas ang inyong kita sa tulong ng ating mga iba't ibang programa. Naniniwala po kami, isa ang irigasyon sa pundasyon ng mas masaganang ani at mas matatag na ekonomiya. Sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong pagsisikap upang magkaroon ng pagkain ng hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Sulitin ninyo ang pagkakataong ito upang mapagaan ang inyong trabaho. Gamitin ninyo ang mga bagong makinarya, teknolohiya at kaalaman upang mapataas ang inyong kita at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Naway magsilbi rin kayong inspirasyon sa ating mga kabataan na nangangarap paunlarin ang agrikultura at maglingkod sa ating bayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng angkop na suporta tungo sa masasaganang ani, matatag na kabuhayan at maunlad na kinabukasan. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Oh, narinig nyo yon? Sino ang nakapagsabi na walang ginawa ang Pangulo? Walang proyekto ang Pangulo. Oh, sinabi niya na lahat. Yung mga projects niya dyan. Grabe, no? Saan kayo makakita niyan? Itong Himaya Dam, talaga namang 50 years, biro nyo. Ang tagal nun. Lumang-luma na. Oh, 'di ba? Binago ng gusto, major rehabilitation, sabi nga ni Secretary Gillian. Lalong pinalaki, pinaganda. Ay nako, sosyalin mga bes. Ayan. Congratulations sa mga taga Zamboanga, sa mga magsasaka, oh. Grabe. Wow. Ang ganda ng view, guys, 'di ba? Thank you, Mr. President. Talagang legacy yan ng papa niya. Lalo niya pang pinaganda ng gusto. Oh, 'di ba? Saan kayo makakita? Tatak Marcos yan. Kaya abangan nyo ang mga programa ng Pangulo sa iba't ibang lugar. Guro naman, narinig nyo yung talumpati niya. Inilatag niya na yung mga proyekto niya dyan. Ang dami pala. Naku, Mr. President, ongoing yung construction. Wow. Sana all. So yun guys, ano po ang masasabi nyo? Siyempre, kahit sino naman, mga kababayan, tuwang-tuwa ka. Lalo na po pag dry season. Nako. Talaga naman. Sarap maligo doon, oh. Pang tourist spot talaga, oh. Ganda. Yan, pag ganyan masipag ang isang punong hikutibo, yan po ang resulta. Yung hindi po nakikipagbardagulan sa social media tulad ni Sara Duterte. puro press con, no? Puro interview si PBBM, tahimik lang pero may gawa. Yan, hindi lang salita, pero hanggang sa gawa, nakikinabang lahat. Diba? Sama niya din yung mga sekretary niya, eh. Yung sekretary ng DepEd, baka siyempre may mga ganap din. Diba? Kayo mga kababayan, masaya ba kayo? Natural, masaya mga Marcos Loyalists, supporters, ang mga Filipinos, OFW, masaya kayo na. Abangan natin ang mga proyekto ni PBBM guys sa iba't ibang lugar. Ayan, ganda nung dam, oh. Grabe, sarap paligo talaga. Lapit na naman ang summertime. Parang summer na ba? Oo, lapit na. Secretary Angara, kasama din. Mga sekretary niya iba, eh. Nandiyan si Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Laurel.
Yan dyan. Wow. Galing. Ayun guys. Ililipat na naman ng Pangulo. Oh, ang ganda naman talaga yan. Sana all ka naman lang, oh. Ah. Wow. Himaya daw. Himaya ba tamba? Ganda. Tingnan nyo naman ang view na yan, mga kababayan. Saan kayo yan? Mahayag Dam pala. Himaya Dam. Mahayag Dam pala. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Oh, di ba? So yun mga best, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Follow and likes guys. Hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Salamat po. See you again. There's more guys. Oh, di ba? Bye 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 and babus. God bless Philippines. Ayan. Mahayag Dam. Bye everyone.